Mate ka! Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 9 na minuto, makalipas ang ika-6 ng gabi. Mate ka! Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate. Ngayong araw ng Huwebes, ika-29 sa buwan ng Hulyo taong 2010. At syempre, happy birthday sa aking asawa, sa aking wife. Happy birthday! Mate ka! Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, pa rin po Code Sal de la na nag-imbita po sa inyo na sana samahan nyo kami ng aking katuwang sa ating programa sa loob lamang po ng isang oras, alas 7 hanggang alas 8, dito lamang po sa impilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Mate ka! Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, kaya po ng dati, bumabati po tayo ng magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at syempre magandang gabi sa lahat ng inaabot ng ating broadcast sa buong mundo. Mate ka! Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Araw na naman po ng Huwebes, ito po ang ating segment na pinamagatan po nating Gates to Prosperity. At syempre sa programa pong ito, segment na ito ay palagihan po nating katuwang ang spokesperson po ng Americans for a Better Philippines na kung saan ay narito na po sa Pilipinas. At syempre kapiling po natin dito sa ating studio. Walang iba kundi si Engineer Arthur Biu. Engineer, welcome back to the Philippines and good evening. Good evening, Zaldi and Roland. Thanks for having me. And of course, good evening, everybody. Okay, thank you very much, Engineer, for coming back. Welcome back, Filipinos. Okay, At siyempre, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. Pero bago niyan, nais ko lamang patugtugin ang ating team song. Ito po ang Pilipinas, mula naman sa grupong Barkada na inyong mapapakinggan sa proseso ng ating programa ngayong gabi. Ayan po, nakikita po at naririnig nyo ang ating background na yan. Yan po ay mula sa grupong Barkada. Ang titulo po ng awiting yan ay Pilipinas. Ang awiting po yan ay nagpapahiwatig at nagsasalarawan kung gaano kaganda ang ating bansang Pilipinas na dapat nating mahalin lahat. Gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabing gaya ng ginagawa ng Americans for a Better Philippines na kung saan sa kabila ng kanilang matagal ng pamumuhay ng mariwasa sa Estados Unidos ay nandun pa rin yung kanilang tunay na pagmamahal sa ating bansa. At ang katibayan po niyan ay ang kanilang marugdog na pagnanasa na matulungan po ang lahat ng Pilipino para maiahon ang kanilang kabuhayan mula sa matinding karuhaan tungo sa isang matiwasay at mariwasang pamumuhay dito sa ating bansa. Ayun, At dahil nga po sa ngayon ay talagang matunog pa rin, Itong talagang panawagan ng bagong administrasyong Aquino na kung saan ay talagang nakatutok sa mga usapin ng paglaban sa korupsyon. At sa katunayan, sa ngayon ay sa mga ahensya ng pamahalaan ay talagang matindi ang kanilang mga pagsusuri, lalo na sa kanilang mga financial flows, kung paano nila ginagamit ang kanilang financial budget, At yan po ay nararanasan ngayon lahat ng ahensya ng pamahalaan na kung saan ay hindi basta-basta nagre-release ngayon ang Department of Budget and Management hanggat hindi nakakakuha ng mga certifications ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na tunay na ginamit nila ang pondo doon sa partikular na programa. Ayan, yan po ay ang tendensya ngayon na kung saan ay nais po talagang labanan ng kasalukuyang administrasyong Aquino ang korupsyon, Kaya tamang-tama narito po ang ating syempre ang ating katuwang sa ating programa, ang spokesperson po ng Americans for a Better Philippines na kung saan si Engineer Arthur Bioy, at nais nating itanong sa kanya kung nasa tamang daan ba ang ginagawa ngayon ni Pangulong Pinoy sa paglaban sa korupsyon. Engineer?
Maganda yung layunin ni President Noynoy Aquino, kaya lang sa nakikita namin hindi rin magiging effective talaga. Una-una, yung sistema rito seriously flawed din sa paglaban ng corruption. Ang procedure ngayon, kung meron nakitang corruption ng isang kahit sinong mamamayan, isusumbong niya sa Sandigan Bayan. The ombudsman pala. Yes, Pero yung ganun na sistema, nagsumbong ka, meron ka na obserbahan, mahirap mong patunayan yun sa korte. Kaya malamang ma-absuelto lang yung mga kaso na yun. Although, totoo nga yung accusation na yun. Ang sistemang tama kasi, kagaya sa Amerika, ang mga FBI, una-una meron silang training sa pagkuha ng mga ebidensya at saka mga witness na titindig sa korte na pag meron trial. Pag gano'n ang sistema, usually makakalusot yun at makukumbik yung akusado. Dahil matibay yung mga ebidensya, yung mga ginather nilang witness, ganun lahat. At saka independent sila. Maski na yung akusado malakas sa taas, hindi sila natatakot dahil hindi kaya ng taas sila na alisin sa trabaho o pahirapan sa ibang paraan. Kailangan independent talaga. Yun nga yung sinasabi natin na check and balance. Meron talagang balance yung power ng mga, kahit na sinong isang FBI o isang pulis. Dito, hindi kasi ganun Unang-una, ang pulis o ang NBI, sa obserbasyon namin, may clout pa rin ang mga nasa taas. Kung ikaw congressman o senador o doon ka sa Malacanang, parang takot ang mga pulis na basta-basta silang kung isa lang siya, parang hindi niya kayang gawin yung kailangan niyang gawin trabaho. Hindi kagaya maski isang pulis lang o maski isang FBI agent lang, basta na kuha niya yung sapat na witness tsaka ebidensya, kaya niyang ituloy yung kaso niya na yun. So, lumalabas talaga, kailangan ng reapportionment ng NBI. Kailangan paramihin sila, palakasin sila. Ang lumalabas na para hindi kailangan ng extra appropriation sa budget, ilipat na lang yung kalahati ng mga military o police sa NBI para lumaki ang NBI. Pero gawin din silang independent. Kaya kahit isa lang na NBI, kung sinusubaybayan niya yung isang kaso ng corruption, basta sapat yung makuha niyang ebidensya at saka mga witness, at alam niyang kaya niya ng umano sa korte kung magkaroon ng trial, sapat na rin. Hindi siya natatakot na gawin niya yung trabaho niya.